palpak na flood control project sa Cebu, tukuyin. Ito ang pamagat ng Philippine Star ngayon opinion na may petsang November 8, 2025. Isinasaad sa artikulo na mayroong 343 flood control projects sa lahat ng distrito ng Cebu ayon sa Department of Public Works and Highways. Pero sa kabila ng maraming proyekto, grabing binaha ang Cebu sa pananalasa ng Bagyong Tino na ikinamatay ng 188 katao. Bukod sa Cebu, sinalanta rin ang Negros Occidental, Oriental at iba pang probinsya sa Visayas Region. Ayon sa mga residente ng Liloan Town, malapit sa Cebu City, huli nilang naranasan ng baha noong 1986. Subalit hindi kasing grabe nang naranasan nila ng manalasa ang Bagyong Tino noong nakaraang linggo ng Martes. Marami sa mga resident ang umakyat sa bubong ng kanilang bahay para makaligtas. Napakabilis umano ng mga pangyayari nang dumagasa ang baha. Umapaw ang mga ilog dulot ng pag-ulan ng Bagyong Tino. Sa video, may lalaking umakyat sa niyog para makaiwas sa baha. May lalaking nakabitaw habang nasa itaas ng niyog at bumagsak sa tubig at nalunod. Isinumiti na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang listahan ng flood control projects sa Independent Commission for Infrastructure o ICI noong nakaraang Huwebes. Inaasahan ang mabilis na pag-imbestiga kung gumana o hindi ang mga flood control projects na ginastusan ng 50 bilyong piso sa loob ng isang dekada. Ayon kay Dizon, ang ICI na ang bahalang mag-imbestiga sa nangyaring pagbaha. Noong Huwebes, sinabi ni President Marcos Jr. na magsasagawa ng investigasyon kung ang mga flood control projects ay gumana. Nang lumo si Marcos nang dumalaw sa Cebu, nangako siya ng tulong sa mga nasalanta at mga mama namatayan. Kaugnay nito, humingi ng pamanhin si Marcos sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Hindi raw nila inaasahan na ganon katinding baha ang darating sapagkat ang binabala sa mga tao ay ang storm surge. Nakapokus ang ICI sa mga pumapak na flood control projects sa Cebu. Mananagot ang mga contractor at maaaring may politiko na namang madawit o DPWH officials. Dapat din namang tumutok ang DNR sa sinasabing bundok na ayon sa mga residente ay binatag. Kinawang tourist attraction dahil sinira ang bundok, naging dahilan ng pagbaha. Imbestiga nito ng DNR. Ang pagbaha rin naman sa Negros Occidental at Oriental ay nararapat ding silipin ng DNR sapagkat grabe na umano ang illegal logging sa dalawang probinsya. Nang bumaha, inanod ang maraming troso mula sa bundok. Matagal na umano ang nangyayaring illegal logging na naging dahilan ng pagkakalbo ng kagubatan.